Ito ang latest update sa kaso ng nawawalang teacher at beauty queen na si Catherine Camilan. Well, ang description po nung dalawang witness po ay red Honda CR-V. Ito pong na-recover na abandon po ay red Honda CR-V. But as to the confirmation whether ito na po ba yung sinasabing red CR-V na nakita ng dalawang witness natin na pinaglipatan ng isang duguan na babae kung saan nakita nila na tatlong lalaki ang naglilipat nga dito sa duguang baba. Antayin po natin yung magiging findings po ng forensic group to determine kung ito po ba ay possibly ay may kinalaman dito sa kaso po ng nawawalang si Miss Catherine po. Isang abandonadong red SUV ang na-recover ng mga otoridad na pinaniniwala ang ginamit ng tatlong lalaki na pinaglipatan sa babaeng duguan ayon sa dalawang testigong nakakita. Sa naging pahayag ng mga pulisya, nakatanggap sila ng tawag na mayroong inabandonang pulang SUV na walang plate number sa isang bakanteng lote sa Barangay Dumaclay sa Batangas City. Matatanda ang isang buwan na ang nakakalipas mula nang huling makita ng pamilya ni Miss Grand Philippines candidate na si Catherine Camilan na huling nakita noong October 12. Matatandaan ding isang pulis ang sangkot sa biglaang pagkawala ni Catherine, maging ang may-ari ng sasakyang Nissan Juke ay kasama din sa person of interest. Ang nasabing sasakyan ay ipinasalang kay Catherine at mayroon pa itong problema sa deed of sale ang sasakyan. Dahil sa mabagal na pag-usad ng kaso, hindi na mapigilan ng mga netizen ang magbigay ng opinyon ukol dito. Ayon sa kanila, halata raw na mayroong nangyayaring pagtatakip lalo na't isang pulis ang sangkot sa pagkawala ni Catherine. Sa kabila ng mga ebidensya at testigo ay hindi pa rin natutukoy ang kinaroroonan ng beauty queen. Inip na din ang pamilya ni Catherine na isa publiko ang pangalan at mukha ng person of interest sa pagkawala ni Catherine. Galit na galit naman ang kapatid ni Catherine na si Chinchin Camilan, maariing itinanggi niya nagsinungaling sila ukol sa karelasyong pulis ng kapatid. Aniya sa kanyang post, "Ako ang kapatid at ako ang nagsasabi ng totoo. Malaking kahihiyan ang isyu na ito, pero hindi ko kahit kailan itinanggi sa mga tao ang pagkakamali ng kapatid ko, dahil yun ang totoong ginawa niya. At kita ko naman sa mga ebidensya, sa totoo lang dapat nga nilalabas nyo na pangalan at mukha nung person of interest, pero hindi nyo magawa." Kasinungalingan po na itinanggi namin sa kanila ang relasyon ni Catherine doon sa pulis, dahil una po wala po kaming alam na may karelasyon si Catherine. Dahil wala siyang sinasabi at kapag tinatanong namin siya ay palaging wala ang sagot niya, kaya ang sabi namin sa kanila ay wala kaming alam na may ganon na sitwasyon si Catherine. Dahil wala nga itong sinasabi at wala kaming nalalaman, pero ipinaliwanag din namin sa kanila, na nalaman din namin ito, dahil sa isang kaibigan na nagsabi na si Catherine ay totoong may relasyon sa pulis, na sinasabi na person of interest. Nalaman lang namin na si Catherine ay may karelasyon noong oras na siya ay nawawala na. Dagdag pa niya, bilis ng investigasyon pagkasinungalingan na lang. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng mga otoridad sa kinaroroonan ni Catherine Camilan, bagaman isang pulis ang sangkot sa kaso. Sinabi ng mga otoridad na magiging patas ang pag-iimbestiga at walang pagtatakip na mangyayari sa ikalulutas ng kaso. Natin ngayon sa linya si CIDG Region 4A Chief Jacinto Jack Malinaw, Police Colonel Jacinto Jack Malinaw, sir. Good afternoon po at live na po tayo sa programang Kasado ni Vic De Leon Lima sa DCME, sir. Bati po kayo. Magandang hapon po, kasamang Vic at kasamang Koy at lahat ng ating followers. Alright, Colonel, magandang hapon po. Maitanong ko lang, kamusta na po ang update dito po sa Catherine Camilan case? Sir Vic, good afternoon. Kahapon po, November 9 at around 5:40 ng hapon, nakatanggap po tayo ng tawag coming from Batangas City Police Station na merong nag-report sa kanila about an abandoned red CR-V sa Barangay Dumaclay ng Batangas City po. Red CR-V? Ano po itong red CR-V na to? Base po doon sa continuing investigation natin, ito po yung tinutukoy na sa kanilang salaysay na yung nawawalang beauty queen na si Catherine Camilan, na yung Nissan Juke niya ay merong tinransfer na babaeng tila duguan at wala ng malay, isinakay sa isang red CR-V.
Wow, ito. Okay. Kaya nga po, isa yan sa ating mga hinahanap na masasakyan maliban doon sa Nissan Juke color silver ng biktima at saka itong red CRV po. Ibig sabihin, nakita na yung CRV. Meron lang nakitang abandoned CRV, Sir V. Oh. But we cannot say as of this hour Kung na ito yun. na yung isinakay, na may sinakay na duguan at walang malay na babae. Nung time Saan na po yun. nakita? Sir, nakita po itong sasakyan doon sa Barangay Dumuklay ng Batangas City. Ito po ay dulo, no? Liblib na lugar ng ginagawang diversion road. Medyo damuhan po. Kaya minarapat natin magpadala ng investigador doon. Ako din mismo ay nandun. Okay. Initial assessment natin ay nagtawag po tayo ng EOD team at saka yung SOCO team natin para ma-process yung abandoned vehicle. So pinuntahan nyo, kasama kayo? Opo, pumunta din po ako doon. Ano ho ang findings doon sa CRV? Ano po? Ano po ang findings sa CRV? Yung ba? Yung ba yung pinaglipatan? Hindi pa po, sir, no? Nag-fit lang yun sa description base sa statements na binigay ng dalawang witnesses nating nauna. Ito po ay ongoing ang verification at kukunan pa po namin. Una-una po, ang gagawin po namin dyan ay imbitahan uli namin yung dalawang witnesses at ipapakita sa kanila yung picture o yung actual mismo na CRV na nasa kustodiya ngayon ng Crime Lab Batangas. Kung ito ba yung tinutukoy nila sa kanilang pahayag before, ito ba yung tinutukoy nila CRV na nakita nila na pinagsalina ng walang malay na babae na duguhan noong October 12. Ito ba yung dalawang testigong umiihi? Oo, yan po yan, Sir Vic. Tama po. Kaso hindi pa nabubuksan yung CRV kung may mga bakas-bakas ng dugo, wala pang ganun. You have to call on the two witnesses to identify the vehicle. Yes, sir. The purpose of which is to check if ito yung nakita nilang type na CRV. Ngayon po, kagabi, minarapat sinadjust ng una-una po, pinanel muna ng EOD team yung abandoned CRV baka for possible presence of explosive na mapahamak naman ng investigador. Pagkatapos po nun ay pinrases initially ng SOCO and considering na gabing-gabi na, kagabi, mga around 10 o'clock, the group decided na dadalhin na sa kampo sa Batangas Provincial Police Office para doon i-continue yung processing. Ang processing po dyan, kasama po ang ating Highway Patrol Group 4A sa macro-etching, ma-determine yung chassis number ng CRV at saka yung SOCO processing. Marami pong mga forensic examination ang gagawin natin mga SOCO. May plate number ba? Wala pong plate number na nakakabit sa abandoned CRV and we're very confident naman ma-determine natin ang ownership ng CRV na yon after the conduct of macro-etching examination by the Crime Lab and HPG. Pero sa karanasan po ninyo bilang magaling na investigador, Colonel, bilang magaling na kagawad ng PNP CIDG, chances are, ano? Diba? Chances are? Baka ito na? Malakas ang hinala natin but we will base our pronouncement later on base sa result ng examination po. Yeah, I agree. Alright. Ano ho ang magiging significance if and when ito ho yung kotse, yung red CRV? Anong magiging significance? Ito po, if ever lang. Ma-prove later on na mga biological trace evidence kung meron tayong makuha mga buhok, dugo, at makompare natin yan sa mga standard specimen. At Doon yung sa mga testigo, kapamilya ng biktima. testigo. Opo, mapagtibay natin yung fact na may nangyari talagang pagsalin, no? Yeah. Ibig sabihin, nagsasabi ng totoo yung testigo. Di ba? Ang problema, naputol yung linya. Di ba?
Yun ho yun. Anyway, okay na yun, okay na yun. Nahulog. Medyo maganda-ganda na yun. I think, mukhang ano pa tayo ha, mukhang naka-scoop pa tayo. Koy, mukhang bago yun kung kagabi lang, hindi ba? At kung hanggang kagabing alas 10 ng gabi ini-examine pa at dinala sa kampo, mukhang, I don't know hindi ako nagbubuhat ng bangko, pero mukhang unang narinig po ninyo sa DZME. Ito ho yung sinasabi ng dalawang testigong jumijingle na nakita nila yung Nissan Juke na may kinakargang duguan na tao, transferring it to a red CRV. Now, the CRV, hindi pa ho pwedeng i-consider hanggat hindi ho natatapos yung examination ng mga SOCO, ng mga forensic, ng mga crime lab, yun ang hihintayin natin. Kaya kung nakikinig si Koy, tutukan mo yan, siguro from now until Sunday, magkakaroon ng malaking development yan. I would assume. Hindi ba? Magkakaroon ng malaking development yan. Kung yan po mag-positive, yan pong red CRB, malaking breakthrough po yan. Malaking development ang magaganap over the weekend. Starting today, starting now. Hindi ba? Anyway, okay yun. Okay yung report mo, Koy, ha?